What's up mga repa? Kung hanap nyo yung kwentuhan tungkol sa music, reaksyon sa mga paborito nyong rap battle o gusto lang ng good vibes at tawanan, welcome kayo dito sa channel ko. Ako nga pala si Shinichi at welcome sa ating tambayan, ang The Roundup. Ang re-review natin ngayon ay battle ni Slack One at ni Rafia na nangyari nung Zoning 17 last year, 2025, sa Flip Top Rap Battle League, no? Napanood ko na to ng isang beses nung in-upload. Ito ay Isabuhay Battle, Isabuhay 2024. Sa pagkakatanda ko, ito yung Isabuhay na nag-champion si GL, kung saan nakalaban niya doon si Vitrum. So, yun, babalikan lang natin tong battle na to, no, kasi medyo matagal na nung napanood ko siya. Gusto ko lang balikan at i-review na din, no, kasama kayo. So, yun, bago tayo magsimula, malaking shoutout at salamat sa Flip Top Rap Battle League. Kung wala kayo, kung wala mga video na ganito, wala akong i-review. At kung wala akong i-review, di wala akong content, diba? Unang reaction video ko nga pala to sa Flip Top, pero may mga ibang reaction video na ako dati. Pero tinigil ko rin agad, no? Dahil nga na-busy sa trabaho. Pero ngayon susubukan natin mag-review na ng mga battles, no? Ayun. So kasi mahilig din talaga ako mahilig din ako manood ng mga rap battles, no? Nakasubaybay ako palagi sa Flip Top, sa Motus, sa Sunugan, sa Pulo. Halos lahat ng mga rap battle pinapanood ko, no? Ganun ako kahilig kasi simula elementary pa lang nanonood na ako. Kaya yun, wala na maraming sat-sat, no? Simulan na natin to. Game. Lagi niyong tatandaan na huwag pipiratahin o huwag piratahin, suportahan, no? Huwag niyo i-download yung mga video sa FlipTop. Panoorin niyo sa YouTube. Kada isang views sa YouTube at isang suporta na yun, no? Kaya yun. Huwag piratahin, suportahan. Flip Top, Zoning 17, nandito pa rin, TIU Theater, Makati Central Square, pang-anim na laban na ngayong gabi. Shoutouts sa lahat ng mga kasama natin dito, lahat ng MCs na bubuo ng liga at Flip Top, magigay para sa parating nating laban. Oh. Yeah. Para sa Isabuhay 2024, sa kanan ko, galing Pambaras, Rizal, para sa inyo, magigay tayo lahat para kay Rafian. Sasabay ka lang sa agos kapag naabutan. Kanatambang ay Ako lang yung ilaw natin. Munting bayan ng baras, pipit hanggang sukdulan. Bilang ko basta tineg ako'y baras sa lalamunan. At sa kaliwa naman, Las Piñas represent para sa inyo, magigay tayo lahat para kay Slock 1. Yeah. Mga hobby ang palaging hanap. Blacks na awil sa panganyo ng sapos yung pag-roll up. Roll up, abangan nyo pag-roll up. Roll up. Asawa ko kay Brian na kay Brayden. Happy birthday. Ang ina sinigaw na squatter. Sino kaya yung gago na yun? Ano? Jonas ata yun. Ground Manila, kay Papa Benji. Ay, gago si Jonas nga, nag-iingay dito sa gilid. Kay Juki, kay Christina Kaway, John Ju, Sang Gipsal, Sean Gipsal, Maunis, Boss Lando, Boss Baje, Boss Jesse, Black Bandana, Notorious JD Music. TNT Cash, buenas. Crown Manila. Crown Iingay sa likod eh. Real Jokes Clothing, Hype Beat, shoutouts Papa Di pa nagsisimula yung laban, may mga basher na. Benji, shoutouts happy birthday nga pala kay Sinyo. Nanalo ng Coitos, si Slock 1. Pinili niya mo na si Rafian. Tig 2 minuto dapat. 7 ang hurado natin. Tournament battle to. Pahinga natin ng banat. Yeah. Walang bias ha, walang bias ha. Goods, goods. Bago ako magsimula, gusto ko lang i-congratulate yung mga bago. Bilang bago din ang maiiwan ko na payoy. Bagong sagap na koneksyon, huwag niyong pahintuin ang daloy. Sa mga di pa nakukuha, wag na muna maging sad boy. Tignan nyo na lang yan, binigyan pa rin ng laban kahit na ipaglaplapan. Palakpakan natin si Shaboy. Motus game! Ang parang hindi naman kamukha ni Slack One, no? Siguro sa katawan lang, kamukha niya. Medyo kamukha na si Shaboy. Yo, boss, thanks! Pinadali mo aking buhay sa isa buhay, kalabay, grabe ang wak!
Bilang pasasalamat, pupugutan siya ng ulo. Total, you cut me some slack. Baka mag-panic attack. Tung tinalo ni Sir Deo na abuso malala. Na reverse 150 si Gago siya napasubo sa bakla. Kabal ng pagmumuka. Mubugok ka maman, nakihalo sa torneo. Huwag na umasang pumutok pangalan kung tinalo na nung Deo. Baka sabihin mo, tinalo ako ng tinalo mo. Abatol, pasang-awa ka dun sa class, kaya atong guro ibabagsak sa yung ulo. Palakol! Konekta Si Class G ata yung tinutukoy niya dito na natinalo si Raffian. Tapos tinalo ni Slack 1 si Class G. pa rin yan sa pagkatalo mo kay Deo, mahihimay lang, Paps. Kasi kung tinalo ka ng MC na yung pangalan hango sa deodorant, edi si baka sa guro na nagbibigay ng axe. O, Deodorant, Axe na body spray, no? Deodorant. tinalo mo yung class. Ba't di ka na hype, bitch? Utang na loob, win-loss record mo ay 5'6". After nito, standing niya 5'7", na parang height ko. Ganun pa man mangyari sa akin, hindi pa pantay to. Hay nako, sa alias lang na napili, alam mong walang hilig, manalo yan sa laban. Tangina Slack, pantalon ng pangalan. Okay. Oo, si Slack, talunan yun. Mula FRB. Grabe yung aggression ni Raffian dito, no? Nasa zone talaga siya eh. Makikita mo parang wala siyang kaba dito. Nasa dugo ko magkampiyon ngayon sa flip top and take off. Magkaiba tayo, loser, ka-Slack. Nasa jeans ko mag-champ, we're not cut from the same cloth. Hey, boss! Ba't nagpapasok ka ng bobo hair? Pangalan pa lang, alam mo ng ruffian sa top at Slack naman pang bottom tier. Roof sa top, Slack bottom. Grabe. Muulan. Slack, pantalon, jeans, bottoms. Yun na yung pants line. Pero yung pants line ay linya niya na ginamit niya kay Lil Stroke, kay Master Pit at iba pa. Kadugasan mo, Abnoy. Paulit-ulit na ginamit yung pants. Nabutasan ka tuloy! Sa paulit-ulit na paggamit ng linya dun sa hustle. Yun, no, sa mga pag paulit-ulit mong ginagamit yung pants, no, parang naminipis siya. May mga possibility na mabutas. Pero di na ako nagtataka kung ba't binabayaran pati yung 3GS na pabida, brother. Dahil sa pagbobotet, bakal, pangangalakal, pagre-recycle, kumikita mga squatter. Pag walang battle, walang hassle. Halatang batugan. Mukhang maghapon lang nakahiga to, tapos pag uwi ng misis galing sa trabaho, siya pa magtatanong ng, ba't wala pang ulam? Kaya yung kalipin partner niyan, pinalaya sa before. Yoko na sanang damay pa kasi may anak silang minor. Pero shoutout sa kalipin partner ni Slakwa na ang pangalan ay Gregor. Sa mga di nakakaalam, si Gregor, Poison 13 yan, no? Kasi parang dati, kung tama ako, magkasama si Slack 1 at saka si Poison 13 sa isang bahay, no? May mga napapanood akong video na gano'n, tapos parang may ilang beses na rin natang na ilang beses na rin na angle na magkasama sila sa bahay, gano'n. Di ba magkalipin kayo dati ni Poison? Magkasama sa isang bahay, tas naglaban sa isa buhay, parang mga gago. Parang mga gago. Pag pinalayas tong walang sariling bahay, iiyak at walang tahanan naman to. Kabao nga magiging kwarto, abuluyan nyo na. Wala na nga sariling bahay, aking pakay, tutuluyan ko pa. Pero sila ni Poison ay team pinsan. Tahanan, walang sariling bahay, tapos tutuluyan na papatayin, ganun. Na magkasama nun sa tirahan, tas sa flip-top nagtirahan, kaya yung laban, walang gana. Kaya tignan nyo yan, mongoloid yung kinalabasan nung nagtirahan yung magpinsan, parang taga-Alabama. Kaawa-awa, inaya lang daw to mag-sleepover, nagdala ng kama. Speaking of kama, laban niya kay JD, nagdala siya ng unan at kumot, tas sumiga siya sa lapag. Bangag! Ba't mo tinulugan yung kalaban na nung laban nyo, batak? Tinalo siya ni Deo.
Si JD kasi inaasar na ano, no? Or parang laging angulo kay JD is addict, no? Mga addict. Tapos mahilig din si JD kasi na sa mga addict bars, no? Parang pinanindigan na yun ni JD. Yun yung sinasabi ni Rafian dito na ba't mo tinulugan yung kalaban? Eh, yung kalaban mo batak. Ni JD, ni Poison mga man. Anong pakiramdam na ginawa kang bata ng mga batang bataan ng totoo? Di ka ba stress, Pards? Tinawan-tawanan at tinakalan ka? Na mga apo ng biktima ng death march, tinapaktapakan at nilakaran siya? The fuck? Si Sardeo at saka si Sardeo, Poison 13, tapos si JD, no? Natalo ata si Slack 1. Hindi ako nagkakamali, no? Tapos Death March na ginanap sa Bataan, eh yung tatlo na yun taga Bataan. Yun. Tinapaktapakan daw siya ng ano, mga bata ng mga taga Bataan. Eh yung mga taga Bataan yun yung parang ano, nakaranas ng Death March. Pero hindi siya! O yung mga tumalo sa kanya at bumuli ang habol! Ang gusto kong makalaban taga-bataan yung paluto-luto na lang sa YouTube at nahuli sa raffle! Yeah! Call out kay Tipsy, no? Si Tipsy yun yung nagluluto-luto na lang. Tapos na huli sa raffle. The fuck is this? Walang balat, pakinggan natin! Yun na pala yung round 1 ni Rafian. Solid din, solid. Malakas yung round 1 ni Rafian. Sa tingin ko, ano yun, 9 out of 10 para sa akin. Pakinggan natin yung ano ni Slack 1, round 1. Parang familiar to sa akin. Parang nangyari na to. Pagkatapos ng class, teacher, para makapasa, anuhin ako. Napanood ko na to. Napanood ko na to. Game! Flip top! Okay. Game! Eto na pala si Rufian. Yung nagwa-wordplay ng delivery. Yung nagwa-wordplay ng delivery. Anong akala mo dyan sa homo? Safe yan? Boom! Saki. Unicorn. Safe yan. Play mo ang guloy, yung Islantran. Pang! Rapian. Eto si Rapian. Debut niya dito, si Charisma. Battle of the Night ka pa nga nun. Sa kalagitnaan ng battle out of nowhere, si Apok bigla niyang hinamon. Ang tanong, bakit kaya hahamunin ng isang Rapian ng isang Apok kung alam niyang magtutunog siyang desperado? Kasi alam mong siya lang ang makakapagbigay ng break sa'yo at matagal mo nang sinulatan yung tao. Boss! Boss! 4 battles pa lang, oh. Round 1 isa buhay, Apok. Okay, so round 2 na pala to, no? Nga pala, tama. Ang round 1 pala ni Rafian sa isa buhay, si Apok. Okay, tama. Round 2 na pala to ng isa buhay. Ba't ka nagpadala sa mga bago mong pambato? Biruin mo para mong binigyan ng permit yung mga balak nitong gago habang andun sa gilid yung arkitektong walang kaalam-alam sa plano. Pero kahit ano pang plano meron ka, slack mo na to boy, malabo kang Arkitekto si Apok, Death Architect kasi yung parang code name niya. maging banta. Wala Ito kang natin. kahit ano pang plano meron ka, slack mo na to boy, malabo kang maging banta. Wala akong pakialam kung sino ka pang Poncio Pilatong diamante sa underground. Kayang-kaya kita isanla. Ang ina mo, sumadaling kita sa tambunti. Okay. Yung topic niya doon, kahit sino ka pang diamante. Kasi si Rafian, lagi niya sinasabi na siya yung diamond in the rough. Yun. Tapos sabi niya, kahit anong ano mo dyan, kaya-kaya kita isanla. Baby nyo kasi masyado itong diamond in the rough. Paano kikinang kung di nyo kakayaan dumalas ng affliction? Hindi kikinis yan tinatawag yung diamante kung hindi nyo lalagyan ng friction. Sa bagay nga naman, sa masarap na buhay siya ng pamilya niya si nanay. Laging pinapadala ni ate habang panood-nood ng mga foreign battle sa bahay. Pero dapat ko ba siyang kaingitan? Yung mga gantong klase ng batugan na hindi nagpapagod? Ganda ng boses, Slack 1. Buong buo. Dapat ko ba siyang kaingitan? Kung yung mga budget at mga linya niya ay parehong galing ng abroad, mag-deny ka na.
In-expose na ni Saki, oh, you biggest shit. Itong panay kopya sa URL, pinatunayan na siya yung weakest link. Oh, weakest link. Halatado, sa pagtatawag ng veterano, he always meant to pull the string. And always married to the game, pero hindi siya yung diamante na nababagay dun sa ring. Oh, ring! Ring, tawag, string, link. Ganyan yung Ring, okay. Hindi siya yung diamante na nababagay dun sa ring. Dahil nga si Raph yan, siya yung diamond in the rough, pero hindi siya nababagay sa ring, which is yung ring ng isabuhay yung tinutukoy ni Slack One dito. At yung ring na kapag kinakasal kayo, nagbibigay ka ng sing-sing. Siyempre, kadalasan doon may diamond. Yun yung ibig niya sabihin dito. Ang lakas ng laro. Lakas din ng punchline. oh, ring! Ring, tawag, Hindi string, pa ata- link. Hindi pa ata punchline yun, no? Setup pa lang. Yan yung bagong meta. Yung kahit saan padaanin yung mga linya, alam mo magkukonekta, pero para sa kanya. Putang ina! Ay, sumigaw. Pause nga lang, no? Sayang. Walang bias dito. Pumiyok. Putang ina. Pero para sa kanya, yung ganyang meta, boring yan. Joke lang, walang fake joke, nag-loading lang. Okay. Umaasa ka masyado. Umawa ko sa'yo. Medyo na ano ako kasi ganito nga pala kalakas si Slack One dito. Sabi ko sa'yo, Rapian, ito, dumusulat mo. Kasi para sa kalagayan mo, sobrang nakakahiya kung ilalaglag ka ng tulad ko. Alam ko, marami dyan duda, mga tangang mali ng akala. Pero ngayong andito na ako, tablado lahat kung meron mang di maniwala. Pagkatalo na ito, hindi suntok sa buwan. Bago sa mga bituin to tatama, ako magpapatunay na kahit walang tukod ang mga bituin, pukin ang inang lulukod ang mga tala. Malinaw. Ano lang siya. Sa pagdating sa aggression, parehas malakas. Parehas silang aggressive, no? Si Rafian, si Rafian, nakuha niya naparindigan niya naman yung pagiging round 1 niya. Pero para sa akin, mas naangatan ni Slack One yung aggressiveness ni Rafian. Tapos mas marami rin siyang punchlines na tumama doon. At yung punto, sobrang ganda ng punto ni Slack One dito, no? Tumama lahat kay Rafian. Tingin ko round 1 Slack One. Yeah. 10 out of 10 yun. Sports. Two minutes, motherfucker. Gago. Pantuwa kayo nung bumanat siya tungkol dun sa kumokonekta. Nagets nyo kaagad yung intention. Kumokonekta daw, tas biglang nag-loading. Ganun ba yung connection? Naribat yun. Ang lakas nun. Tas nagalit pa nung kino-call out ko daw si Apok. Masama bang gustuhin kong kalaban yung mga idol ko? Easy lang, Brad. Kung pwede nga lang, wag na ikaw. GL na agad! Call out bars, no? Yun yung mga para makakuha mo agad yung tao. Tamang call out ka muna sa mga maiinit. Mahilig si Gago lumaban sa Motus. Wala namang masama. Ang kaso yung mga kalaban niyang bago todo mag-focus. Tas siya din naghahanda. Dahilan niya, sikat na ako, nasa flip-top na ako, ba't magsusulat pa ako? Takot ka lang matsambahan ng bago, pwede mong sabihin freestyle lang, kaya ka natalo. Galing lang din sa babato. Ngayon yung mga bago din nire-respeto. Tanda mo nung lumalabang ka pa sa laglagan, tas ang venue sa sementeryo. Balikan mo pinanggalingan, tanga kang bobo. Sobrang tigang mo nun sa laban, sa sementeryo ka nakikipagtirahan na parang walang pang sogo. Tinanong ako ng mga tropa ko, oo. Paano pag di ka paghandaan ni Slack One na hambog, Wilson? Di ko nakasalanan kung di ako paghandaan ng tagalaglagan dat nag-abort mission. Kaya sa Motus, wag na bigyan ng next fight to. Dahil magpe-freestyle lang yan na itutugma niya sa Burat, Luga at Tae, dun sa liga ni M-Zite to. Pero tight sila ni M-Zite. Last event, mag-ausap sila sa VIP room, nililibang niya.
Yung vape na nasa bibig ni M-Site, dinakma, tas biglang hinihipak na. Nahikipak din ako sa tropa minsan. Di ko hinihate o nilalahat to. Ang problema sa'yo, pinsan, pag ikaw naiki-vape, nilalaplap mo. Gusto ko sana sitahin, kaso ayoko magpakabarumbado kasi bago. Nalingat lang ako saglit, paglingon ko ulit, nakaganto na si Gago. Baka sabihin mo, ginagawan kita ng issue, ah. Kapal na mukha nitong wala nang ang trabaho, may bisyo pa. Buraot na sa bisyo, buraot pa sa clothing line. Ginagawa mo Slack, mali na. Chat ka daw ng chat, sabi ni Boss Sherwin, nakablock ka na sa Black Manila. Kapal lang mukha, walang yayan. Ang naglalaban sa pagiging numero 1 buraot, sila lang ni Yang Wan. Doy, yung ginagawa nyo, di ko bet. Sana tong 2 buraot na maiwan sa pangalan na lang namatay, di yung nag-iisang innocent. Gusto mo nang Rest in peace, Innocent One. maraming damit. Pagtapos kang wasakin itong bagyong mahangin, may kusang maghahatid. Huwag kang mataranta. Dahil normal naman bigyan ng damit ang mga squatter, lalo pag nasalanta. Oo, squatter ka! Yung bansag na yan sa'yo ay saktong-saktong. Bagay na bagay dahil katerno ng Slack ay barong-barong. Anong planong gawin dahil inahain mo daw men ay parang lalong nagiging delikado na ba talaga o baka may halong lasong galing kay Poison 13? Kahit sumabay sa Gago. Ba't ako mababahala dahil ako'y Glock 9 para sa'yo at dun sa pumatay kay Lando? Nadamay ba ang inyong grupo? Huwag nang magulat pa. Di, napansin lang ng guro na iba yung handwriting mo sa class, may tagasulat ka! Okay. Ang gulo naman dito ng sulatan, no? Sinusulatan daw ni Poison 13 si Slack 1, lalo nung battle nila ni Class G. Kaya napansin ng guro, na si Rafian yung guro, kasi sa pagkakalam ko, teacher or nag-aaral si Rafian ng education. Tapos, napansin ng guro na iba yung handwriting. Kaya, yun, may tagasulat daw si Slack 1. Yun ay si Poison 13. Ay, i-ghost ride ka nila, mamamaalam ka, san punto man dalin. Pag pinatay kita, katulad na nila, multo ka na din. Baso sa Spirit of the Glass, tong round multo ang papalabasin. Binasi ko lang to kahit may tagasulat na multo, andito lang ako paranormalin. Kahit i-ghost ride ka ng buong 3GS men, you're about to go down. Di lang siya patay, pati mga agrupo niyang multo hanggang yung squatters area ay maging ghost town. You get it? Okay. Medyo umaano na siya dito, no? Kanina medyo hindi ko ramdam yung mga ni Rafian nung first 2 minutes ng niya. Maganda yung rebuttals, pero after nun parang medyo sakto lang yung mga bitaw niya, pero dito nagpapakawala na ulit siya. Hanggang yung squatters area ay maging ghost town. You gonna know now. Ako'y steady lang par. Walang pake kahit 1 versus 20 mong ghost writers. Ako'y mala Kendrick Lamar. Speaking of Kendrick, nung nakalaban niya si Lil Strokes, puro panlalait sa kulay ng balat ang kanyang technique. That's not right, napaka-easy. Sitahin mo aking balat pag lumabas ang aking dark side, baka madisi. Respeto sa black community. Sila ugat ng hip-hop. Tas ang daming racist na nahawa, walang utak. Sa'yo gagi. Ako Pinoy, brown ang balat, pero influensya ko Tupac. Kayo manggi. Dito siya ang pinaka-squammy. Anigma ba't sa flip-top na pasalang? O ikaw ang pinaka-squatter, pero di ka pa ang pinaka-mahirap na kalaban. Okay. Sa tingin ko, mas malakas yung round 1 ni Rafian kaysa dito sa round 2. Siguro dahil sa round 1, parang balanse. Dito sa round 2, medyo mababa yung or sakto lang yung mga unang niya, bara niya dito sa Pero nung nag 3 minutes, napansin ko na dun umarangkada na si Rafian. Tingnan natin tong round 2 ni Stack 1. Parang sa akin yun, 8/10.
yan? Eh bakit yung laban mo kay Class Kid, tangina mo, hindi mo sinabi yan? Tangina, pinatibag ka ni Class, gago. Pero game. Siya si Rapian. Siyempre siya yung magaling. Siya yung mabait. Ako, masamang tao. Boss, kahit sobra-sobra sa oras, sure win yan. Ako, binabawi yung panalo. Si Slackwan kasi yung nabito, no? Binito ni Enigma. Laban niya kay Plaridel. Kay Rapian dapat yun eh. Pag yung laban, close fight. Tangina ako, badibag na yung kalaban, no? Sinulatan pa raw ni M-Site. Napaisip tuloy akong bigla. May mga bagay na gusto kong malaman. Malakas nga pa talaga tong si Rapian nung malakas lang dahil ako yung kalaban. Ha? Tangina, malakas Underdog nga pa effect. talaga si Rapian nung malakas lang dahil ako yung kalaban. Buti na lang, maaga kong natunugan. Tibagin yung mga haka-haka ngayon tayo magkakasubukan. Kung ang ningas pa talaga neto'y tatagal hanggang duluhan, o ningas tugon lang ang apoy nitong galing ng sunugan. Kasi kung papansinin, Ini-predict ni Rafian na sunugan. Ini-predict eh. round 1 lang malakas. Yung round 2 and 3, wala na. Yung round 2 mo kay Class, ang ganda ng pagkakabunot mo ng baril, tatamaan lang pala yung asawa. Kaya tingin ko sa'yo, isang maliit na palito ng posporo. Oo, alam ko, kaya mong tumupok ng isang buong gubat pero nakalimot ka sa isang bagay na walang malaking apoy na magagawa tong posporo kung wala siyang idadamay. Kasi si Vitrum, dinama yung pamilya niya, nauga, nagrebat, kaya galit agad. Sabi, gusto ba syutahin yung ate ko? Malabo ata, pre. Hindi ka na namin kailangan doon, may aso na kami. Uy. Grabe to. Ngayon, alam na namin, nagsusyota ng aso yung ate mo. Ha? Ayan. Tangina mo. Sarap ng buhay mo, Pinahamak yung ha? ate. Tanggap-tanggap lang ng pera, nagpapakasasa ka habang yung bayaw mo andun sa gate, nakakatena. Gag. Lagi niya kasi Butas tinatawag yun si ah. Hindi kasi sila nun magkasundo. Kaya yung sitwasyon nila ganon. Kaya ka pala laging rumaraf-raf ha, nakikipag-asaran ka pala doon. Gago! Ha? Ate kasi nito, dog lover. Pero pag yun nakakita ng gantong klase ng tao, sa akin yung boboto. Kaya kahit galit ka sa 3GS, kagaya ng sinabi mo kanina, tangina mo, magiging bayaw mo ko. Okay. Sunod-sunod. Tangina ni Slackwan. Magiging bayaw mo ko. Kaya ano bayaw? Bago ako lumipat sa'yo, sa inyo, pag-usapan na natin to. Pumayag ka na kasi pag hindi, baka ikaw pa palayasin ko. Pero ano, bati lang to, walang damayan. Kaya yung nanay mong si Mercy! Putang ina, biglang Hello po, dinamay. Tita Mercy. Gusto ko lang ipaalam na rekta kay Raquel lahat ng sulat, round 1 to 3, no mercy. Dahil ito ang highway ng isa buhay. Pag biret, ibibigay 100 upang umagwat ng milya-milya. At ngayong sinasalubong mo ko, di mo napansin kanina kapag kumakain ng linya. At kung umagulo ka, sa mga pinabayaan kong laban noon, ay isa lang yung malinaw na nag-aksaya ka ng oras sa mahinang ako habang hindi mo napagandaan yung islakwa na alimaw. Nakapusta lahat sa'yo. Lahat sa'yo nakapusta. Mga taga-suporta mo at mga tutol sa akin, sana lahat sila hindi mo mabibigo. Dahil itataya ko lahat sa huling ikot ng laban na to na hindi ikaw, kundi ako ang siyang tatalo sa sarili ko. Okay. Yun yung medyo mahina yung parang ang haba nung setup nung ender ni Slackwan, no? Sa tingin ko mas malakas pa rin yung round 1 niya. Pwede nating ibigay ng tabla, yung round 2. 8/10. Parang kasi, baligtad yung nangyari. Yung kay Slackwan, sunod-sunod yung niya, yung first 2 minutes, pero pagdating ng bandang huli, parang medyo humina. Yung kay Rafia naman, mahina yung una, tapos lumakas ng bandang huli. Ayun, kaya sige ko tabla to. Magiging bayaw ko daw siya. Okay, yaw. Mali ka.
Ayaw mo nung dinamay ko yung aso na ko si kay Vitrum. Kailangan namin ang aso na naka-Crown Manila. Tapos, Putang ina, tinuro yung cup kaya naka-crown din. Wala nang rebat na kailangan mo tayo na. Tinuro lang. tingnan mo, rumeribat pa. Halatang pumapalag pa. Halatang mapagpatol. O, big dog kaya nga rap pag sa pagtahol. Bobo, halatang puro lang hatred. O, kailangan namin ng aso. Mamatay ka na, play dead. Pinanood ko ilan niyang laban. Ang akin lang natandaan, nung sinabi mo sa Parang medyo napahamak kasi doon sa rebuttal na yun, no? Okay yung play dead, pero yung nakaka-crown Manila, asa nakaka-crown Manila, tapos nakaka-crown din siya. Parang medyo ano yun. kalabang mahina sa suntukan na parang sikaran. Kung lingid sa inyong kaalaman ng sikaran ay martial arts, na nagmula sa maliit na bayan kung saan ako nagmula, sa Baras. Pinauso ni Mayor Latigo ni Master Cano at ng naging master kong si Pats. Totoo na paalang ang gamit namin para sa sipang mataas. Pero malas ka na tong sikaran na mahina sa suntukan na magpaparana sa'yo sa battle ng malalakas na punch. Huli na para umatras, tung wala nang ang last round, proud parik. 45 sa tiyan, di malaman if that's a gun o roundhouse kick. He's a loudmouth Gun burst na siya dito. prick na inyong ina-accommodate. Pag sobra sa oras, galit kayo. Pag kulang yung rounds, tinotolerate. Buti na lang yung kathakong sulat na panugat sa'yo, Brad. Pang make or break. Yung kabaong sukat na sukat yung slack. Tailor-made, change your ways. O change your mind. Kalaban mo pang top tier, ikaw slack pang lower body. Waste of time mo palaging overtime. Uukitin itong banayad na overtime ang pipiliin kesa kulang na returns kahit mura na yung ticket, susulitin inyong bayad. Sa wala ng round 3, gusto panalo pa kay Blary. Buti na lang na Vito kasi brother, grabe ka. Ayan, malungkot dahil sa Vito parang water hasira. Na Vito, corny yun. Sabi to, malungkot dahil sa Vito, parang water hashira. Sabi to sa ano yun sa Demon Slayer. Yun yung namatay na kaibigan ni ng water hashira. Nakalimutan ko yung pangalan niya, ni Gyu. Si Gyu. Alam sa pagkakatanda ko, yun. Parang niligtas si Gyu. Hindi ko sure, hindi ko na matandaan. Pero ayan, sabi to yung pangalan nun. Kaya malungkot si Gyu dahil doon. Kay sabi to. Paano gago malamya ka? Tapos nilaro ni Rafian sa Vito. Yung sa Vito na na Vito nga si Slack1. Vito kasi brother, grabe ka. Ayan, malungkot dahil sa Vito parang water hasira. Na Vito, corny yun, paano gago malamya ka? Saktong kinumpara yung sarili niya kay Vito, corny yun pagkapanalo niya ng mafia. Godfather ka? Gangster ka? Talaga? Pag nagka-aberya, meron akong dala na aayon. Gangster ka par, mainit na bakal. Pag nagkagusot sa slack, bagsak niya flat sa dala na ayon. Kung ayaw mong sa kamay ko mamatay, magbigti ka na lang, buhay mo'y agad wakasan bay. Aim higher, baka isipin walang dryer pag nakitang nakabigti yung slack nakasampay. Sinong gustong sumakay? Sa nagsispeed drop, nagkwakadruple time, I'll take the head. Sabi nila, Raf, manalo ka please, siguradong preno tong nagmamabilis if I break a leg. Aim his neck. Sa tragic day, sir, slack, nakatutok sa iyo baril na may liwanag na pansilaw sa mata. Dito traffic, ito'y laser. Stop, kung nagmamabilis ay hihinto pa rin dito sa ilaw na pula. Di kailangan bilisan. Ang kailangan, Brad, Medyo haba ng setup nun. Tignan mo, kahit di ko binilisan, pero titignan na aking karera, mas maganda aking track record. Ang tagal mo na dito, saan ka tumatak? Doon mo sa fake choke mo na sa Bermuda, na wala. Ako man namangha. Walang complain ng people. Pero di puta mawawala talaga sa Bermuda, mga linya mo, complain and simple. Una si Prince Right, this time Bermuda Triangle, plain and simple, no? Yung sinasabi nila na may mga nawawalang aeroplano o ewan ko kung barko din, no? Pag dumadaan sa Bermuda Triangle.
Gaya na naman si Pistol. La akong pake kahit ma-hurt man. Pinahinang pistol sa ina Nerf gun. Verse C9 pinagsigawan na siya daw ang bagong meta dito. Teka iho, sinakyan mo lang yung issue at yung linya ni Apex na yung flip top, paano nyo naloko? Tuwan-tuwa naman yung mga tao, paano ang bobobo? Ginagawa mo par hate ko yan. Can't take this anymore. Sunod-sunod na punch mula kay RK o yan. Anong laban ang gumagaya kay Apex sa Apex Predator, Rodo? O WWE. Sorry, yo. Pero pagiging champion ay part ng aking story, bro. Malak Cody Rhodes kahit... Siya, pera lang habol niyan dito. Ang bangis. Huwag na umasa gago, bro. Gusto ng 100,000, taragis. Magpatato ka sa noo. Kinausap Taragista kaya yun eh, no? Yung nag-trending yan sa Facebook eh. Parang nagpaano siya, 100,000 kung sino magpapatato ng taragis sa noo. Tapos merong pero marami pang issue yun eh. Pero yun nga, parang magpatato, gusto mo ng 100,000, which is yung premyo ata ng isa buhay. Tapos, hindi ka naman mananalo, kaya ka na lang, patato ka na lang ng taragis sa noo. niya ako, papatalo na daw to, hati na lang sa talent fee. Yung ganyang style di sa akin fit, tingin mo madadarag lang kap? Kahit sa TFD mag-split, mawawasak ang slack. O wasak tong slack kahit di mag-split. I'm gonna end this bitch. Hindi design pag sinabi kong wasak tong slack sa I rip. Yun ay rest in peace at ang dahilan. At ang dahilan, si Rafian. Sa mga tropa niyang hurado, meron akong natunugan mag-ingat. Si Slakwan ng iboto, patunayan yung may lutuan sa flip top, pinadala ng bara! Game. Parang round 1 yung pinakamalakas ni Rafian. Tas round 2 pangalawa. Ito pinakamahina ata niya yung round 3. Medyo hindi na lumalanding yung mga punchlines niya. Sa tingin ko lang naman, pwedeng mas mahina to kaysa sa round 2 or pwede ring parehas lang. Pero para sa akin, mahaba yung rounds niya pero yung iba doon hindi na talaga lumanding. Tignan natin yung round 3 ni Slack 1. Last round. Wala itong rebat. Okay, game ha? Parang rounds eh. Rap yan. Violent, criminal, okay. Pero imaginary. Yung karakter niya, fiction. Kasi kung sabi-sabi lang walang maniniwala sa yung criminal ka lalo kung walang conviction. Tapos panay-English ka pa. This my shit, this my shit. Pumunta ka rito para sabihin tayo mo to. This is my shit. Balang di mo alam. Isa ako sa dahilan kung ba't nabago yung game. Mula sa system to the nation, we will never be the same. Putangin na mo. Kung mag-i-English ka, wag sa akin. Kasi yan ang pinakamalaking magiging mali mo. Kasi yan ang pinakamalaking magiging mali mo. Tandaan ng Ingles, kahit kailan hindi naging basihan ng talino, taga Rizal ka pa man din. Yung kasabihan ni Rizal, paano mo nalimutan? Na yung hindi magmahal sa sariling wika ay hindi makakarating sa paroroonan. Tama? Tangina bago. Binago. Tangina. Tama yun! Sinabi ni Rizal yun! Okay? Kaya itong Rizal na mahilig gumaan bars, di lang firing squad ang matatamo. Ninya sa... Parang sakto yung round 3, no? Parang sa round 3 nag-gun bars si Rafian. Tapos ngayon, sabi ni Slackwon dito, di ba, hilig mong mag-gun bars. Parang sa sakto pa yung round 3. Ulit. Kaya itong Rizal na mahilig gumaan bars, di lang firing squad ang matatamo. Ninya Sandeas na ang bawat shot ay manggagaling sa iba't ibang anggulo. Kaya Wills, karat mo may mags Si Ninja Sandeas yun yung parang nag-picture, no, sa flip top. Kumukuha siya ng mga iba't ibang angle ng na tapos kaya parang sinasabi niya dito iba't ibang angle. Ulitin nga natin. bars. Di lang firing squad ang matatamo. Ninya Sandeas na ang bawat shot ay manggagaling sa iba't ibang anggulo. Kaya Ayan, Wills, bawat shot ay manggagaling sa iba't ibang angulo.
camera tsaka shots sa barel. Karap mo may mags na kahanib clip sa kaliwat kanang kamay. Parang kuspang gigigilang ka sa hits sa bawat tama sa sahig ka lulumpasay ngayon tagtad na ng pukol. Alay para sa mga di naniniwalang mapagtatagumpay ang uwang gabing to. Lahat yung tatanggabing ko. Baka nakakalimutan nyo. Lahat ginulat ni Poseidon nung binuhat yung mundo. Ina. Oo nga ba. Dito nga pala yun. Poseidon? Binuhat yung mundo? Ulit. Poseidon? Binuhat yung mundo? O diba? Tinulugan tas tumawa. Tinulugan tas tumawa. Ganyan kayo kabayas. Naturing ang taga Manila pa man din. Ganito ang Pinoy eh. Sa dami ko ng tama na pinakawalan puta yung mali pa yung pinansin. Inang ina! Inang ina! Putang ina! Pero okay lang! Okay lang! Ang gandang punto nun, no? Yung kapag kahit anong tulong na ginawa mo sa ibang tao, nagkakaroon pa rin ng or kung ano-ano pa rin yung nasasabi nila sa'yo pag isang mali mo lang, no? Parang kumbaga hindi na napapansin yung tamang ginagawa mo, ang napapansin lang nila palagi ay yung maling ginagawa mo. Naging galing ng pagkakagamit ni Slack1 dito. Nice. Kasi sinadya ko lang yung tol. At alam ko rin na mga Atlas yun, hindi ko lang in-route control. Kasi kanina sinadya niya magkamali dun sa Poseidon, bumuhat ang mundo. Tapos ngayon, alam niyang si Atlas, hindi niya lang kin-crowd control. Si Atlas kasi, yun siya yung may hawak na or may buhat-buhat na mundo, no, sa Greek mythology. Tapos si Atlas na tank sa Mobile Legends, hindi ko lang kin-crowd control kasi crowd control yung ultimate ni Atlas, yung bubuhatin niya yung mga kalaban. Nice. Parang yun yung panapos na ni Slack1 dito kay Raf. Putangin na mo! Itong inakala niyong maliit na bituin, nag-supernova. Para iparamdam sa lahat ang tinataglay ko na init. Lumalampas ka lang sa oras, rap yan. Lumalampas ako sa limit. Hindi mo ko kayang pintahan. Unpredictable to pre. Hindi inaasahan yung mga tira na parang Shaboy kay Salome. Hinahangat mo ba? Hindi inaasahan yung mga tira na parang Shaboy kay Salome. Si Salome Salvi, yung porn star. No, hindi ko alam. Hindi ako updated, pero hindi ko alam kung active pa siya ngayon, no? Pero yun, siya yun. Tapos si Shaboy. Nagtibag tirahan si Shaboy tsaka si Salome. Hop. Hinahangat mo ba? Na ang pangalan ko sa bracket ay mawala? Pwes mamadaliin ko pagkalaglag mo, rap yan, inaantay ka na ng mga rookie sa baba. Bigyan niyo ako ng magandang rason. Bakit ko ito kakatakutan? Kung ang pagkakasit ng battle na ito ay sniper na nakabang, inaantay ka na lang lumutang. Kaya maligayang pagdating rap sa lupain na aking nasasakupan. Kung pinadala to ng baras para bumoses, ako yung baras sa lalamunan. Oh! Grabe! Ang ina! Grabing ender yun. Kung pinadala ka ng baras para bumoses, ako yung baras sa lalamunan. Round 3, malinaw na malinaw. So, kahit mahaba yung rounds ni Rafian, sobrang siksik tsaka yung haymaker ni Slack1. Sobrang concise ng ng round 2. Sobrang linis, sobrang lalakas ng punchline, tsaka may haymaker talaga. Sa tingin ko yun yung kulang ni Rafian dito sa battle na to, no. At yun, kompleto si Slack1. Kaya tingin ko round 3 10/10 Slack1. Round 1 and round 3 Slack1. Round 2 tabla. Zoning 17, Rafael vs. Slack1. Mag-iayos pang beses. Kung tingin ko pa lang. Yeah. Solid. Grabing laban, no? Boto ng Grabe, 4 minutes yung round 3 ni Rafian, tapos 2 minutes lang yung round 3 ni Slack1. Pero, grabe. So mas matatandaan mo yung mga haymaker doon ni Slack1. Advancing si Sabuhay. 7-0. Magigay para kay Slack1.
7-0. Malinaw. Yun. At doon nagtatapos yung review natin, no? Maraming salamat sa pagsama sa akin sa panonood ng Raffian versus Lakuan. At mag-comment na lang kayo sa baba kung ano yung gusto nyo pang i-review natin, no? At yun, hanggang dito na lang. Peace out.